Ako po si Prince Romero Tolentino at kasalukuyan po ang trabaho ko ngayon isang full-time joyride rider. Nasa 7 taon na akong joyride rider. Napili ko maging isang rider kasi unang-una nauso 'to ngayon sa Pilipinas at isa pa ito yung pinakamadaling trabahong applyan bukod na sa wala kang boss, walang hawak mo ang oras mo. Ang trabaho ko nagsisimula sa 5:00 ng madaling araw. Gigising ako ng 4:00, 5:00 ng umaga, simulan ko siya at tatapusin ko siya ng hanggang 6:00 ng gabi. Bale 6 to 6 or 5 to 6, 12 hours a day ang biyahe ko araw-araw. Pinaka-challenges siya sa isang rider, yung siyempre, yung iba-ibang tao na klaseng tao na may sasakay mo na pwede mo maisakay, iba-ibang ugali, iba-ibang client kung tawag namin sa mga yan. Siyempre, hindi lahat yan, medyo masungit, medyo may maliit ng ulo, medyo mahirap usap. Hindi naman lahat, pero yun ang pinaka-challenging dyan kung paano mo sila pakisamahan, paano mo sabihin sa kanila kung paano sila na hindi ka nila masyadong mamalitin dahil nga rider ka lang. Meron kami yung mga demanding na pasahero na akala mo na dahil nga nag-book sila, akala nila sila na mahal, pag may-ari ng sasakyan mo, ng motor mo, nakala mo kumusta, personal na rider ka nila. Yun ang hindi nila alam. Siyempre, pag ganun ugali ng isang pasahero, ako personal, pinababa ko yun. Kahit di na ako kumita, pababayin ko na lang kaysa naman habang nag-drive tayo, nagkatalo tayo, maiwasan din yung aksidente. Ang sakripisyo naman namin dyan, syempre yung sarili namin na araw-araw kami nasa kalsada, yung buhay namin, kabilang isang paa namin, lagi nasa hukay. Syempre, pag nasa kalsada ka, hindi mo maiwasan na pwede kang maaksidente. Yun nga, dahil nga sa nagmamotor ka, lagi naman may na-aksidente. Yun yung isang sakripisyo namin dyan, syempre yung buhay namin na nataya namin sa araw-araw sa pagmamaneho namin sa kalsada. Yung stringent, yung init, hindi naman siya apektado yun kasi pwede gawa nga ng hawak namin ng oras namin, pwede kami huminto sa biyahe. Ngayon naman, yung traffic, given na sa Pilipinas yan, napaka-traffic naman, kaya nga, minsan magandang bagay din siya pag may traffic, mas maraming sumasakay, mas maraming pasahero, kasi may iwas sa traffic. Mas madali sila makakapunta sa mga gusto ng puntahan. Pag traffic doon, maraming pasahero. Ang isa pinaka-apekto sa amin dyan ay yung siyempre pagtaas ng gasolina. Krisis, siyempre apektado talaga kami dyan. Hindi lang naman kaming rider, halos lahat, di ba? Siyempre, hindi na naman mga rider, halos lahat, di ba? Lahat ng mga apektado. Siyempre, yung kita namin, imbes na mauwi sa amin, may tatabi namin, mauwi pa sa paggas, sa gasolina namin. Ang gusto ko lang maunawaan siguro, yung pinakamagandang maunawaan ng mga pasahero ko dyan, ng mga tao, na hindi madali yung pagmamotor. Kala kasi nila, nakasakay ka lang, sumaandar ka lang, pa-chill-chill ka lang. Hindi, siyempre. Siyempre, kada sasakay ka sa motor mo, yun nga, nataya mo yung buhay mo, yung kaligtasan mo. Same time, syempre, yung magiging pasahero mo, hindi na sana maisip din nila na nasa amin din nagdadrive, yung kaligtasan din nila. Dapat maisip ng mga tao yun na hindi ganun kadali itong trabaho. So, kahit itong pinili namin, hindi siya ganun kadali gawin na akala niya madali ng pasukin. Kasi nga dapat, syempre, dapat may skills ka. Sabi, may knowledge ka rin sa pagbumotor, dapat kailangan din, syempre. Hindi pwedeng basta marunong ka lang, tapos, sige na, pasok ka na sa ganun.